Patuloy po ang ating pagtutok sa iba't ibang mga lugar na pinagdarausan ngayon ng mga kilos protesta. Kuha po tayo ng update mula kay Mariz Umali mula sa People Power Monument. Mariz, anong latest dyan sa iyong kinaroroonan? Mga kapuso, ito po ang protesta ng bayan. A special GMA Integrated News coverage. At Ivan, nandito tayo ngayon, nandito pa rin tayo sa may White Plains Corner EDSA, kung saan talagang punong-puno na yung kalsada sa dami ng mga nakikilos protesta. At sa punto pong ito ay kapanayamin na po natin si Kiko D. Siya po ang convener ng Tindig Pilipinas. Magandang umaga sa iyo, Kiko. Umaga po. Una sa lahat, ano ba ang simbolismo na ipinakikita ng pagkikilos protesta na napakaraming mga tao ngayon, mga kababayan natin ngayon dito sa People Power Monument, dito sa may White Plains area? Well, hindi po aksidente na pinili natin yung September 21, pinili natin yung People Power Monument. Ang paalala nito ay yung pagsasama-sama ng taong bayan upang makakamit ng pagbabago sa ilalim ng diktadurang Marcos. Paalala din po ito na mapayapang paraan ang naging sandata natin upang makalaya mula sa diktadura. Mapayapang paraan din po yung magiging sandata natin upang makalaya tayo sa katiwalian. Yung gusto po nating igiit na ang bunga ng People Power Revolution ay yung ating 1987 Constitution. Nagbibigay siya sa atin ng mga kapangyarihan upang mapatanggal po yung mga tiwali sa gobyerno sa pamamagitan ng eleksyon, sa pamamagitan ng legal na paraan. So ang panawagan po natin ay isang mapayapang protesta. Tinututulan natin ang lahat ng mga paksyong politikal, Marcos man yan, Duterte, mga pro-junta, yung lahat ng mga yan, tinututulan po natin. Ang commitment po natin ay sa ating 1987 Constitution, mapayapang paraan ng pagbabago. Gaano kahalaga yung pananagutan ng mga sangkot sa maanumalyang flood control project? Mahalagang-mahalaga po kasi kinata natin sa sobrang daming tao dito, totoong-totoo ang galit natin, totoong-totoo yung nararamdaman nating inhustisya sa isang banda, mga taong nasasalanta ng bagyo, nababahaan, nagkakasakit dahil sa baha. Sa kabilang banda naman, mga allegedly sangkot po dito sa mga issue, sobrang ligaya naman ng buhay, pinupost pa nila sa social media. So yung galit na yan, kailangang ilalabas po natin yun. Pero proud na proud ako sa lahat po ng nandito, lahat po na nag-organisa ng protesta through the last few weeks, na mapayapang paraan ng protesta ang pinili. Ito po yung tatak Pinoy na uri ng pakikibaka. Ito po yung commitment natin. Ito yung pamana natin sa 1987 Constitution at ng spirit ng EDSA. Kiko, ano yung epekto? Gaano katindi yung epekto ng ganitong maanumalyang flood control project sa ordinaryong mga mamamayan? So ang gusto po natin maipakita na ngayon na walang tatanggapin yung mamamayan kung walang mapapangalan, kung walang makakasuhan, kung walang makukulong. Napaka-critical ang trabaho ng gobyerno ngayon. Sawang-sawa na yung mamamayan kung hindi po sila magde-deliver pagdating sa korupsyon. Dadami lang po, dadami yung mga tao dito, dadami po yung mga protesta na nananawagan na sana matapos na yung kwento ng katiwalian dito sa Pilipinas. Sana po kung bibiguin po tayo ng gobyerno Marcos na yun naman talaga ang track record nila, sisipain natin sila sa darating na halalan 2028. Kanina lang, Kiko, nakita natin yung pagdating na ng mga taong simbahan. Ano ba ang pinapakitang simbolismo ng pagsasama ng mga taong simbahan, civil society groups, mga ordinaryong mga mamamayan, mga kababayan natin na lahat nandito na ngayon sa People Power Monument? Again, mahabang track record ng simbahan na payapang paraan ng pagbabago ang kanilang sinusulong. Yun din po yung sinusulong natin. So nagpapasalamat po tayo sa leadership ng ating simbahan na itong paraan ng pagbabago yung kanilang isinusulong ngayon. Tsaka kaisa din natin sila sa pananaw ng pagkakaisa. Wala po tayong sinasantong politiko, hindi natin sinusuportahan si Marcos, hindi natin sinusuportahan si Duterte, lalong hindi natin sinusuportahan yung mga nagtatangka na mag-revolutionary government o mag-kudeta. Labag sa 1987 Constitution yan. Ang sinusuportahan lang natin ang taong bayan, ang sinusuportahan natin ang ating karapatan na makilahok sa demokratikong paraan, ang karapatan natin na isipa yung mga tiwaling opisyal sa mga darating na halalan. Madaragdagan pa ba itong mga nandito ngayon? Ano ba ang inaasahan natin
natin sa buong maghapon na kilos protesta? Ako po hindi pa ako nakakapaglibot. Ang alam ko po, akala ko 2,000 lang ang darating nitong umaga. Medyo malinaw naman ata na humigit na po tayo doon. At saka pre-program pa lang po ito, yung buong programa natin magsisimula 2 p.m. So kung nanonood pa po tayo, tara na, sama-sama po tayo dito sa People Power Monument, isang mapayapang protesta na nanawagan ng pananagutan para sa lahat ng paksyon ng ating politika. Ano ang nais mong sabihing mensahe doon sa mga sangkot sa maanumalyang flood control project at sa lahat ng mga anomalya sa ating gobyerno? Dinggin niyo po ang boses ng taong bayan. The truth will set you free. No? Ilabas niyo na ang lahat ng inyong nalalaman. Tanggapin niyo po ang parusa mula sa taong bayan na hindi na kayo makakabalik sa pwesto at mapayapa po tayo makakapagtuloy sa ating demokrasya. Kiko D, ang convener po ng Tindig Pilipinas, maraming salamat sa iyong panahon at mag-ingat kayo. Hindi ko na ikaw i-hold dahil alam ko marami ka pang mga gagawin. Salamat at magkikita pa tayo hanggang mamaya. Samantala mga kapuso, ayan po, nakikita naman natin, nandito na ako ngayon sa may baba mismo, nandito ako sa mismong kalsada dito sa White Plains, corner EDSA. At gaya nga na narinig natin kay Kiko D, pre-program pa lamang po ito ng gaganaping main program mamaya sa People Power Monument. At nakikita na naman natin kung gaano karami na yung mga tao rito, ito galing sa Akbayan Party List at marami pang grupo doon, merong ML Party List Group at marami pang iba, Tindig Pilipinas, Siklab, Sentro. Makikita natin lahat ng kurakot, managot, yan ang isa sa mga panawagan nila. Tama na, sobra na, ikulong na. Yan po ang kanilang sigaw. At makikita natin na bukod po dito sa mga ordinaryo nating mamamayan, mga nagkikilos protesta, nandito naman po yung grupo ng mga taong simbahan. Ayan po, mga kasama natin. Ayan, nakita natin ito kanina nung dumating sila. Talagang very symbolic yung pagpasok ng mga kampana para ipakita yung mga taong simbahan na sila po ngayon ay nakikiisa dito sa kilos protesta na ito. Kapanayamin naman natin ang isa sa mga taong simbahan, ito si Father William. Father, ano yung nais nating ipakita? Bakit po tayo naririto, nakikiisa dito sa kilos protesta na ito? Ninanais lang natin na sa katuparan ng tunay na hustisya at katarungan, lalong-lalo na sa mga kasama natin dito na mga hindi lang mga mahihirap, kundi araw-araw nagtatrabaho, pero yung mga binabayad na mga buwis at mga taxes ay hindi nagagamit ng maayos. Paano po masisiguro yung pagiging mapayapa nitong kilos protesta po ninyo? Hinahangad lang ng protesta na ito ang pananalangin siyempre at yung kaayusan lahat ng mga nandito. Kaya marami rin mga kapulisan na sinisigurado yung kaligtasan ng bawat isa. Maraming salamat po, Father William. Isa lamang po siya sa napakaraming mga pare na nakikiisa na po rito. Dahil mamaya po, mga kapuso, ay magkakaroon po ng misa dito sa mismong White Plains. Makikita natin yung stage, nandito na. Ayan. Naka-ready na rin po yung gaganaping misa mamayang 10:30. Ito po ay pangungunahan mismo ni Cubao Archbishop or Cubao Bishop Bishop Elias Ayuban. Ayan, nandito naman po si Father Robert Reyes. Father, gaano kahalaga yung kilos protesta na isinasagawa niyo po ngayon, Father? Napakahalaga kasi ang simbahan ng papel ito ay magpaalala na sumunod sa mga utos ng Diyos, huwag magnakaw, huwag magsinungaling. Yan po nangyayari ngayon. Pagtaksil na, pagtalikod sa mga utos ng Diyos. Kaya simbahan may dakilang tungkulin na magsalita. Kaya nandito ang obispo, mga kabarerang Cubao, mga parokyano na nakikisa sa taong bayan dahil sa pagnanakaw, dahil sa kasinungaling, pagtataksil, pagpapanggap ng gobyerno, naghihirap ang taong bayan. Kaya kailangan tutulan at isigaw, ihinto na to at baguhin ang sitwasyon. Father Robert Reyes, maraming salamat po sa inyo. Patuloy po kaming makikibalita sa inyo sa buong maghapon na inyo pong pananatili rito. Samantala mga kapuso, kanina nagsimula na pong ayan, makikita natin na nagpapatuloy yung programa. Actually kanina nagsalita na sa entablado ang dalawang kongresista, si Congressman
Percy Sandanya at si Congresswoman Dada na mga representatives ng Akbayan Party List. Sa ngayon, makakasama naman natin. Medyo lumayo tayo ng konti, masyadong maingay, hindi natin marinig. Oo. Ito po si Akbayan Party List Representative Percy Sandanya, no? Banda rito tayo. Oo. Itanong ko lang, gaano kahalaga yung pinakikita ninyong pagkakaisa, pagtitipon-tipon ngayon dito para magkilos protesta? Ano ang nais nating iparating? Napakahalaga nitong araw na ito kasi naninindigan ng taong bayan. Talagang sumisigaw, sinasabi na sobra na, tama na, ikulong na ang mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Hindi simple yung pumunta dito sa EDSA today. Grabing sakripisyo. Kanina may nakausap ako mga tagaling Ifugao, nagbiyahe mula alas 5 ng hapon kahapon para lang makasama ngayon. Sabi nila, para ito sa mga anak at apo nila na ninanakawan ng kinabukasan. Gaano kahalaga na maipanawagan at talagang makamit yung pananagutan mula dito sa mga sangkot sa maanumalyang flood control project? Sa mahabang panahon na nangyayari yung culture of impunity, malalang malala talagang mayroong may expose, may kakasuhan, pero sa dulo nakakalusot. Kaya ang sabi natin sa Administrasyong Marcos, ang sukatan ko sila ba ay seryoso at sincero, dapat may makulong, dapat may mapanagot mula ngayon hanggang nung panahon ni Duterte na nagsimulang yumaman itong mga kontratistang ito. Saan patungo itong kilos protesta nyong ito? Ngayong araw na ito, dito tayo ngayon sa People Power Monument, pero sa mga susunod na araw, tuloy-tuloy ang pagbabantay sa Kongreso, sa Senado, at lalong-lalo na sa Executive sa Malacanang para tiyakin na yung mga may pananagutan makulong at hindi makalusot.